Okay guys, sa video na to ituturo ko sa inyo yung trabaho namin dito sa dropshipping na kumikita kami ng $5 per hour. So ito yung mga dati naming trabaho. So yung trabaho na to, bagay to sa mga baguhan sa inyo na gusto maging virtual assistant dito sa e-commerce. Dahil yung client na to, ito yung mga maraming pumapasok ngayon na bago pa lang silang nagda-dropshipping. Dito guys, to hindi porket malaki yung sweldo mo, kagaya dito na $5 per hour ay mahirap na yung trabaho. So gusto kong ipakita sa inyo step by step kung gaano siya kadali. So dito guys, gagamit tayo ng eBay at saka ng Walmart. Tapos meron din tayong product monitoring. So yung product monitoring na to, ilalagay ko yung link sa description para matutunan nyo step by step kung paano to ginagawa. Ito yung auto repricing natin para hindi na tayo nagko-compute ng mga price ng products. So dito guys, kung naghahanap kayo ng mga easy money, paying app na kikita kayo agad, na gagawa lang kayo ng task. So hindi ito yung channel na para sa inyo. Dito guys, career ang itinuturo natin. Magkakaroon kayo ng totoong trabaho na araw-araw kayo magtatrabaho at weekly kayo sa sweldo. So ito guys, meron tayong client. Kaya kung naghahanap ka ng mga easy money, hindi ito yung paying app channel. So legit na work from home yung itinuturo natin dito sa channel natin. Dito guys, yung mga client dito ay nagbibigay ng instruction. Kahit sabihin nyo na, sir, wala akong experience. So dito guys, nagbibigay sila ng tutorial. Okay? Dahil kahit na nakapanood kayo sa akin kung ano yung ginagawa ko ngayon, kapag nagkaroon kayo ng client, iba pa rin yung ipapagawa sa inyo. So ito yung sample ng client instruction. Pwede nyong i-post, tapos screenshot nyo, tapos pag-aralan nyo yung instruction ng client. Dahil ganito yung mga type na makukuha yung mga file kapag meron kayong nakausap na client. Dito guys, wala tayong interview sa ganitong trabaho dahil data entry lang naman yung trabaho natin at online research. Dito guys, sa instruction ng client na to, dito lang ako nakapokus sa dalawa na to. Yung category niya at saka yung criteria niya. Okay, so category, hahanap ka ng 5 magkakaibang category, tapos maglilista ka ng tigsa 10 products per category. Okay, so dito naman sa ilalim, ito naman yung criteria niya. Yung break-even, so yung break-even sa hindi nakakaalam sa inyo, ito yung bayad kapag naglilista ka ng product sa eBay, or yung listing fee, okay, na 13%. Tapos yung processing fee kapag nagpa-process ng payment na 3%. Ayan yung break-even. So, ito yung susundan natin. Ang gusto ni client dito ay 15% yung profit niya. Okay, so sisimulan na natin yung trabaho. Okay, so dito guys, sa eBay, pupunta tayo sa Walmart. Tapos ililista natin yung mga products dito sa eBay. Pero ilalagay natin siya sa monitoring dahil i-check muna siya ni client kung okay ba yung mga products na isinerge nyo. So dito kasi, kagaya nung nakita nyo kanina dun sa instruction, meron siyang isinend sa amin na video kung ano yung eksaktong gagawin namin. Kaya yung kung ano yung makikita nyo na gagawin ko, yun yung instruction ng client. Ito, nasa category to ng dropshipping. Pero fulfilled by eBay. So, ibig sabihin, yung mga masasearch natin na products, yun yung mga bibili ni client. Tapos, isisend niya to sa eBay para si eBay na yung magsisend doon sa buyer direct. So, pupunta tayo sa Walmart. Ito yung sinabi niya sa instruction na pupunta tayo sa mga clearance sale. So, paano natin pupuntahan yon? Dito, may makikita kayong rollback and more. So, hindi nyo kailangan mag-login dito or gumawa ng account. No? Magsa-search lang tayo ng products dito. So, click natin to. Tapos, pupunta tayo sa rollback, no? Yung mga clearance sale. So, makikita nyo rito yung mga category. Ayan, category yung mga yan. So, pupunta tayo dito sa may dulo. Tapos, hahanapin natin itong clearance sale, Can't miss clearance. Click natin yan, tapos makikita natin dito yung mga products. Ang price range ni client ay $10 up to $50. Yun yung mga price range na isa-search natin. Ngayon, ito yung mga category. May home, toys, fashion, shoe, household. So, ang sabi niya, 5 category, tig sa 10 products. So, magsasample lang tayo ng isa, Halimbawa, pupunta ako dito sa household cleaning. Punta tayo dito, tapos scroll down. Tapos hahanap tayo dito ng mga products na may price range na $10 up to $50. So halimbawa, eto guys, etong dustpan na tuwalis na to. Dati siyang $30, ngayon ay $19 na lang siya. So eto yung mga gusto ni client, yung malaki, yung discount. Kasi bibili niya to, tapos isisend niya to doon sa eBay mismo. So, kukunin ko yung info neto. Yan. So, tapos, kukunin ko yung mga information niya. Kukunin ko yung link. Halimbawa, pupunta ako dito sa link. Kakopy ko yung link. Copy. Pupunta ako sa monitoring. Yan. Ilalagay ko yung link. So, supplier link, nakalagay dito. Supplier link. Tapos, dito sa supplier, ilalagay ko yung Walmart. Tapos, sa title, kukunin ko yung title niya sa Walmart. Pupunta ako sa Walmart. Kakopy ko to. Right click, copy.
Tapos, ilalagay ko siya dito sa title. Tapos, supplier price. So, nakalagay dito ay 30.99. So, ang ilalagay ko rito ay 19.99. So, lalagyan ko siya ng 19.99. Tapos, para makuha natin yung gusto niyang profit, no, na 15%. So, halimbawa, pepresyohan ko to ng 39. Yan, presyohan natin siya ng 39. So, dito meron siyang $12 profit kasi nakalagay din dun sa instructions niya na mag-a-add ng $5. Okay? Bukod sa $5 para sa shipping fee plus yung profit niya na 15%. So, yung 15% ng 39 kasi sa final price tayo kukuha ng profit percentage. So, sa 39, i-multiply natin ng 0.15. So, kailangan ang magiging profit natin ay sabihin na natin na 6. Huwag tayong kukuha ng eksakto, no? Sabihin na natin na $6. So, dapat ito maging 11 lang kasi $6 plus $5. So, dapat maging 11 lang yung profit natin dito. Kasi nakalagay dito ngayon ay 12. Yan, 12 ang nakalagay dito. So, kailangan maging 11 lang siya. Dito tayo magre-reduce ng price. Gagawin lang natin ng 38. Yan, try natin ng 38. So, naging 11.93. So, gawin nating 37.50. Yan, 37 naging 11 siya, no? Yan, pwede na yung price na $37. So, ganun lang mag-price, no? Halimbawa, okay na tong product na to. So, ngayon, babalik tayo ulit sa Walmart, tapos kukuha pa tayo ng ibang mga products dito na may clearance sale. So, sa household muna kayo. So, hanap kayo ng mga products dito. Pwede nyong gawin yan sa sarili nyo, guys. No? Pwede kayo mag hands-on. Gawa kayo ng eBay nyo, tapos log in with Facebook or log in with Apple ID. Tapos, gawin nyo tong ginagawa ko. Okay, so balik tayo dito sa Walmart. Ang gagawin naman natin, halimbawa, nakasampu na tayo dito sa household. Punta naman tayo dito ulit sa ibang category naman. So, halimbawa, dito naman tayo sa home improvement. So, ito nasa gilid, no? Home improvement, click natin yan, tapos hahanap ulit tayo dito ng products na may price range na $10 up to $50. So, yun lang yung pinakatrabaho natin. So, ngayon, no, para hindi na humaba, pupunta ngayon ako dito sa product monitoring. So, halimbawa, marami na tayong nailagay dito, no, na mga products. So, ganito ngayon yung gagawin natin. Pupunta tayo sa eBay ni client, tapos ililista na natin tong product na to. So, lahat yan, halimbawa, naka 50 products na kayo. So, i-check lahat ni client yan. So, ngayon, pag sinabi niyang go, lista nyo na. So, pupunta kayo dito sa eBay. Ang gagawin nyo ay ililista nyo na yung product. Punta kayo rito sa My eBay, tapos pupunta kayo rito sa selling. So, click nyo yung selling, tapos uumpisahan na natin maglista ng products. So, base sa instruction ni client ay gagawa ka ng title, no, nakalagay dun sa instruction niya. Kailangan yung mga keywords SEO. So, halimbawa, na-search natin ang product kanina. Pupuntahan natin yung link niya, no? Ito. So, ngayon, hahanapin natin kung ano ba yung magandang title. Ano ba yung magandang ilagay na title. Nasa search ba yung 51 inches na keywords? So, syempre, ilalagay natin yung haba niya. Pero, kapag ikaw ngayon ang magsa-search ng product sa sarili mo, kapag bibili ka ng ganitong dustpan at walis, ang unang-unang papasok sa isip mo, gusto ko yung mahaba yung hawakan, yung hindi na ako yuyuko. So, yun yung mga specific na hinahanap ng mga buyers. So, ang gagawin nyo, uunahin nyo yung long handle, tapos broom and dustpan. Tapos lalagay natin yung set. Okay? Yun yung uunahin natin, yung pinaka naiisip ninyo na isa-search ng buyer kapag bibili sila sa online. So, pupunta tayo dito, create tayo ng listing. Ayan, create listing. Tapos, lalagay natin dito, no, broom and dustpan set. Para yung category natin, mapunta siya dun sa broom and dustpan category. No, click natin yan, tapos click natin yung search. Yan, tapos makikita nyo rito, ayan na yung category natin. Maps, brooms, and scrubbers. Ayan yung category natin. Continue natin to. Continue without much. Tapos lagay natin dito yung new. Syempre brand new yung product, no? Click natin yung continue to listing. Tapos automatic da-download natin yung mga photo. Okay, so uulitin ko, no, kapag sinave image as natin to, iba yung file niya. Okay, hindi natin save image as yung ibang mga photo sa mga e-commerce platform kasi yung file niya hindi naka-JPEG. So, gagamit tayo ng print screen, okay? Para sa save ng photo. Save. So, ilalagay ko siya dito. Yan, tapos lalagyan natin ng 1. Click natin yung 1. Tapos dito naman tayo sa susunod, print screen. Yan, save. Okay, halimbawa na i-download na natin lahat yan, no? So, yung ginagamit ko palang pang screenshot ay yung Lightshot. Okay, so search nyo lang yung Lightshot, install nyo sa computer nyo, no? So, na-download na natin yung mga photo, punta tayo dito sa eBay, tapos i-upload na natin siya. So, pwede nyo puntahan yung folder, tapos ida-drag nyo na lang.
So ngayon, pupunta tayo sa title. So gagawin natin yung sinabi ko sa inyo kanina. Pupunta tayo dito, kukunin natin yung 51 inches. Dapat laging ganito. Nasa unahan yung mga quantity, yung mga size. So lalagay natin dito yung 51 inches long handle, tapos broom and dustpan set. Yan, lalagay natin yan dito. Tapos, babalik tayo dito, lalagay naman natin yung kulay. Okay? Rose red. Tapos, hahanap pa tayo ng keywords. Ano pa yung pwede natin mailagay? Sa halimbawa, no? Kasi napaka-basic lang nito eh. Broom and dustpan set lang to. Sabi ni client, wag natin ilalagay yung brand. Nakalagay dun sa instruction niya. So, ano pa yung mga pwede natin mailagay? Halimbawa, no? Etong heavy duty. Pwede natin ilagay yung heavy duty kasi pwede rin nilang i-search yun. Kasi kalimitan sa mga dustpan at sa mga walis, no? Pang ordinary lang. Pwede natin ilagay yung heavy duty. Ang gusto ko yung heavy duty na electric pan, no? Mga industrial pan. Gusto ko heavy duty na walis at saka na pandakot. So, ganun, no? Pwede natin ilagay yung keywords na heavy duty. Tapos, balik tayo dito, hahanap pa tayo na pwede natin mailagay, no, doon sa title natin na pwedeng i-search ng mga buyers. So, pwede pa tong ilagay, no? Extendable. Ayan, pwede natin ilagay ito. Kasi pwede siyang ma-resize, no? Extendable, pwede natin ilagay yan. Kasi pwedeng i-search ng buyer. Ang pinaka-normal, broom and dustpan. So, pwede natin ilagay yung mga features, no? Expendable. So, makikita nyo rito sa title, yan, 68 out of 80. So, wala naman sinabi si client na buuhin natin yung 1 to 80. Ang kailangan ilagay lang natin yung mga keywords. Pero kung meron pa kayong maidadagdag na sa tingin nyo na pwedeng i-search ng mga buyer, so yun yung ilalagay natin. Okay, kung nakikita nyo dito sa key item features, so pwede kayong tumingin dito sa ibang details. So click natin yan. Yan, pwede pa tayong makakita dito ng iba pang pwede natin ilagay dun sa title natin. Ako gusto kong ilagay ito na yung self-cleaning. Ayan, self-cleaning. Kaso hindi na aabot dito kasi ilang character na lang, no? So ilalagay ko na lang yung self-clean. Hindi ko na bubuuin yung self-cleaning. Yan yung mga diskarte, no? So nandito na tayo sa category, lalagay natin yung variation, color, lagay na natin siya sa red, extendable, okay natin yan. Type, dustpan. So hindi natin ilalagay yung dustpan kasi broom and dustpan tayo. Set, hindi natin ilalagay yan. So breezer materials, nylon. So i-check din natin yan kung nylon ba siya. Tapos head material niya, sa tingin nyo ba plastic siya? So ilalagay natin dito ay yan, metal yan. So hindi natin to i-check yan. So dito tayo, no, sa type. Halimbawa may broom dito, may dustpan dito. So ilalagay natin, gagawa tayo ng sarili. Broom and dustpan set. Yan. Tapos kiklik na lang natin yung add. Yan. Sa brand, hindi na natin siya lalagyan ng brand. Sa UPC, so hindi na natin lalagay UPC nito. Wala naman UPC to dito. Yan. So dito tayo sa specification. Yan. Material, ito siya, stainless steel. Yan, check natin, no? Material niya stainless steel. Copy. Tapos yung features, lagay natin long handle, tapos yung weight niya. So ilalagay natin yan. So dito tayo, no? Tingnan natin kung ano yung mga pwede natin mailagay. Color, red. Yan. Material, nylon. So pwede rin natin lagay yung nylon and stainless steel. Yan. I-add na lang natin. Features extendable. So, okay na siya kasi hindi naman maarte yung product natin. Pero kung may mga product to na maraming mga features, syempre ilalagay natin yan. So, dito naman sa description, punta lang tayo rito, ikakopy natin yung description. Ngayon, kung may nababasa kayo rito na may warranty, sabi dun sa instruction, dapat walang warranty. Hindi na natin siya ilalagay kasi meron tayong sariling warranty dito sa eBay. Okay? So, lalagay natin dyan. Tapos ako, kukunin ko muna yung title. Ganito yung lagi kong ginagawa, no? Yan, kukunin ko yung title dito sa taas, kakopy ko yung title, tapos bababa ako dito, yan, paste ko yan dito. Bobold ko, tapos lalakayan ko yung font. Yan. Tapos dito, lagay natin dito yung buy it now, hindi siya auction. Tapos lalagay na natin yung price natin dito sa Google Sheet na $37. Ayan, lagay natin dito $37. Yan. Quantity, lagay lang natin to sa 1. Kasi ang gagawin ni client dito, fulfilled by eBay. Tapos, yung ito, nakasetup na to. No? Pag binigyan niya kayo ng account, nakasetup na to. So, bibigyan kayo ng access. Kaya gumawa kayo ng eBay nyo, log in with Facebook or Apple ID para ma-invite niya kayo. Kasi pupunta kayo sa seller hub niya. So, papakita ko sa inyo. No? Yan. So, scroll down na kayo, tapos ilalagay nyo na save for later. Pag sinabi niyang save for later, kasi i-check niya pa, so dito tayo sa save for later. Pag sinabi niyang ilista mo na, kiklik nyo yung list it. So save for later, so ganun na yung pinakatrabaho nyo, no?
Halimbawa, naka 50 products na kayo rito sa product monitoring nyo, ililista nyo siya dito sa eBay. So, yun lang yung pinakatrabaho nyo. Ngayon, dito sa eBay, ibibigay nyo sa kanya yung email, no? Tatandaan nyo yung email nyo ng eBay or yung Facebook. So, dito, once na nakapag-login with Facebook na kayo, mag-a-add kayo ng email nyo. Tapos, makikita nyo rito sa settings, account settings. Yan, pag-click nyo ng account settings, pupunta kayo dito sa team access. Diyan yung makikita yung store ni client. So, ibibigay nyo sa kanya yung email na inad nyo. So, para mabigyan niya kayo ng access dito sa seller hub niya. So, gamit nyo yung eBay nyo na nakokontrol nyo yung access ng client nyo sa eBay. So, ganun lang yung gagawin nyo. Okay, sa paghahanap ng trabaho na to, so dito tayo sa mga freelancing website. Gagawa kayo ng profile dito. Halimbawa, dito sa Upwork, magta-type kayo ng eBay Dropshipping. Yan, eBay Dropshipping. Tapos enter, tapos lalabas na yung mga job post na eBay Dropshipping. So halimbawa ito, no, dahil nga alas 10 or alas 11 na ng gabi rito, so magse-search tayo dito ng trabaho ng eBay Dropshipping. Ayan, 26 minutes ago, so hindi pa siya dropshipping, no, product research yan. eBay Account Management Specialist, so ito mga product listing to. Ito, VA for eBay Dropshipping from A to Z. Ito yung sinasabi ko, no? Ito yung mga kagaya ng trabaho na ipinakita ko sa inyo. So, dapat lang na meron siyang dropshipping, eBay dropshipping or eBay product listing. So, kapag product listing, hindi na kayo magse-search ng product sa Walmart. Diretso na kayo maglilista ng products. So, may mga on-hand products si client na ililista nyo dito sa eBay niya. Yun naman yung ibig sabihin ng product listing. Etong sa atin, fulfilled by eBay. So, hindi siya dropshipping. Nasa category lang siya ng dropshipping. So, ngayon, halos pare-pareho lang naman sila. No? Hahanap lang kayo dito ng dropshipping. So, pwede kayo mag-type dito sa search ng eBay lang. No? eBay, pwedeng dropshipping lang. So, paglalaruan nyo yung mga keywords para makita nyo yung mga job post. So, ito yung mga a-applyan nyo. So, kung para matutunan nyo kung paano mag-apply. So, dito guys, sa YouTube channel natin, yan sa Online Jobs Philippines. Dito ka lang sa masterclass. Panoorin mo yan para matuto ka kung paano gumawa ng profile at kung paano gumawa ng proposal para malaman nyo kung paano nag-a-apply ng mga ganitong trabaho. So, step by step yan. Kung wala kayong experience, ito yung masterclass na para sa inyo. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Pwede na kayong mag-hands-on at pwede na kayong mag-aral kung paano gumawa ng profile at kung paano applyin yung trabaho na to. So, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.